Maganda tong larong to mga kababayan. Maganda tong match na to mga kababayan. So abangan natin to mga kababayan. Suportahan natin si Alex Ayala. Sana manalo, no? Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, at pag-usapan natin itong nalalapit na laban itong si Pinay tennis sensation Alex Ayala na makakalaban itong si Cristina Bucsa from Spain, ano? At mabigat na laban ito dahil magaling din itong si Bucsa dahil tinalo niya to si Liu ng Amerika at maikling panahon, almost 1 hour lang, 2 sets lang ang naubos o ang kumbaga out of 2 sets lang ibig sabihin 2 sets lang ang kailangan ni Cristina para manalo over Liu, no? So malupit 'yon, no? So ibig sabihin hindi masyado nakaporma si Liu sa strategy nitong si Cristina Bucsa. Ngayon, paparating na itong laban ni Alex Ayala, no? Laban dito kay Bucsa. Gabi ng Wednesday or Thursday morning, madaling araw. Okay? Hindi pa nilalabas yung yung schedule eh. Hindi ko alam kung 11 PM late evening ng Wednesday o 1 PM sa kanila, 1 AM dito ng Thursday, no? Either way, no? Halos magkadikit naman ng oras, so masusubaybayan natin mga kababayan. Ngayon, sa abot ng ating makakaya mga kababayan, susubukan nating ihatid sa inyo etong mga key statistics, numero, no, ng dalawang players na ito, para makita natin kahit magkaroon tayo ng idea kung sinong lamang, sinong ang medyo tagilid, sino ang magaling dito sa ganitong department, sa ganitong laro, uri ng laro. Makikita natin yan sa mga numbers. Okay? Simulan natin mga kababayan ang pagsilip, pagtingin dito sa mga numbers ng dalawang players na magtutunggali. Alex Ayala versus Cristina Bucsa. Okay mga kababayan, ito na ang mga numero ng dalawang players, si Cristina Bucsa at saka si Alex Ayala. Makikita nyo sa win-loss record nila. Itong mga, by the way, itong mga stats na to ay prior to the tournament. Kasi may stats na sila. Kaya lang ayokong i-duel yon yung naging unang game nila doon dito sa tournament, na mismo tournament. Isang game pa lang naman yun eh. It doesn't prove something pa. Mas makikita natin yung kanilang lakas, yung strength and weaknesses nila kung ang ipagbabatayan natin is yung stats nila prior to the tournament, which is itong nakikita nyo na ngayon sa inyong mga screens, ano? Okay, win-loss record 10-14 for Bucsa, kay Ayala 9-8. Alright? Now sa aces, mga kababayan, yung ace serve, parang sa volleyball, pagka nag-serve ka, hindi na ibalik sa iyo nung kalaban mo, ace serve 'yun. Okay? So lamang dito si Bucsa, magaling sa serbisyo ito. Okay? 31 aces as against 17, no? Kung titingnan niyo naman yung kung babalikan lang natin laro ni Alex Ayala kay Toson, wala siyang ace. So si Alex Ayala, hindi siya masyadong magaling okay siya mag-serve, pero alam mo yun, hindi siya masyadong consistent sa service niya. Okay? Dahil may ace siya pero konti lang, no?
Hindi siya nakakakuha ng free points, kumbaga, no? Okay. So, double faults. Now, sa double faults, tignan nyo mga kababayan, ha? 44 as against 73. Okay? Nakakakuha ka ng puntos sa ace serve, pero madalas ka naman mag-double faults. So, magka-cancel out lang yan, ano? Ang pinaka-konti dyan ay si Alex, 44 to 73. Okay? First serve in. Ibig sabihin, pag palo mo ng serbisyo mo, walang fault, walang error, pasok. Okay? Legal serve, yun. Yun ang isa sa mga terms dyan, ano? So, 67% of the time na pag nagsaserve ka, legal, pasok, walang violation. Okay? Samantala, kay Buksa, ay 63. Okay? Malapit-lapit, pero Ayala has the upper hand. Okay, ngayon, pumalo ka, nag-serve ka. Ano? Minsan sa first serve mo, nakakapuntos ka. Hindi na ibabalik sa'yo. Okay, yung bola. So, advantage niya si Buksa. 63%. 56% lang si Ayala. Okay? Ngayon, pag nag-fault ka, okay, di mayroon ka pang isang pagkakataon, second service yun, ano? Magaling naman si Alex Ayala doon sa second service. Ibig sabihin, pagka nabigyan siya ng opportunity na mag-serve ulit, kaalinsabay nung pag-iingat niya. Kasi, malamang yung first serve niya malakas, kaya nga siya nag-second serve. Maingat siya, pero nakakakuha siya ng puntos. 49% of the time, nangyayari nakakakuha siya ng puntos out of the second service. Or second service niya. 45% lang si Buksa. Okay? These numbers are very near, ano? Pero tinitingnan natin kasi kung sino yung lamang, ano? So, si Alex Ayala ang lamang dyan. Now, sa service games won, sa buong match, okay, 66% nung time na nagsiservice si Buksa sa buong game, no? 66% nung mga hino-hold niya yung service niya, siya ay ang nakakakuha ng panalo ng game, ng service games won. Sa buong match, okay? Na-hold mo yung service mo, no? Sa buong panahon ng match na ikaw nagsaserve, 66% na ipapanalo mo yung game. Yung game po yung nababago yung yung 1-0, 2-0, 3-0 hanggang 6. Unang maka 6, yun ang game. No? Yun yung kinakount na game. Okay, yung set naman yung 3. 1, 2, 3, 3 sets. Okay? Yan. Okay? Si Alex Ayala 59% lang doon. Okay? So sa serbisyo, okay, tabla ito. Maganda to, tabla Magaling pareho sa serbisyo. Hindi, ibig sabihin, merong advantage ang bawat isa doon sa serbisyo. Although sabi ko sa inyo kanina, si Alex Ayala, may konti pang dapat na improve sa serbisyo. No? Alright, kasi ang tataas nitong kay nasa line of 40s, isa lang ang 60 ni Alex Ayala. Etong si Buksa, tingnan nyo, ang katunayan na mas may advantage, may bentahe sa serbisyo itong si Buksa. Tataas 63, 66, tsaka 31. Okay? So dapat mag-improve sa serbisyo itong si Alex Ayala. Now, pagdating ngayon sa returning, eto mga kababayan. Okay? Sa returning, points won, returning first serve. Ibig sabihin, pag ibinalik niya sa first serve sa kalaban, sa nagsaserve ng bola, 40% of the time, nakakakuha siya ng puntos. Okay? Yung points naman po, mga kababayan, yan yung 15, 30,
40 yata ngayon. Dati 45 or something. Tapos, apat na points yun eh. No? 15, 30, yan. Yun yung nakikita nyo. Okay? Nagbabago ng per game meron points. Yung pinaka smallest unit of points of counting the numbers ng sa tennis so 40% of the time. Okay? Points won returning second serve. Magaling din si Alex. 58%. Okay? Break points won. Ito mga kababayan, yung alimbawa ikaw yung magre-return, ikaw yung nag-aabang ng bola sa server. At alimbawa isang point na lang ikaw bago ka bago mo maipanalo isang game. Okay? Na kinukuhanan din ng percentage yun. Okay? Yung mga ganong moments, okay? Kinukuhanan ng percentage yun mga kababayan. 49% of the time, nakakakuha ng isang game na ipapanalo ni Alex Ayala yung game 49% of the time, no? Kapag ang sitwasyon ay 1 point na lang siya, single point na lang siya, no? At pag naibalik niya, kumbaga nanalo siya sa pamamagitan ng pagbe-break ng serve nung kalaban niya. Okay, 1 point na lang siya. Okay? So, yun? Defining moment yun. Ibig sabihin, So, breaking the service of your opponent na 1 point ka na lang, nakapuntos ka doon. Okay? Kung saan nakapuntos ka. Kasi pag naibalik mo sa kanya yon successfully, hindi niya naibalik sa'yo, na-break mo yung serve niya. Nanalo ka na ng puntos, na-break mo pa yung serve niya. Kaya break points won ng pangalang sabi dyan. So, 49%. So, okay. Return games won. Okay? Sa buong, ito yung kabaliktaran naman sa service games won. Yung service games won, okay, mirror directly opposite nitong return games won. Yung service games won, the whole match, nag-service ka ng bola, okay? 66% ang nai-service mo na naipanalo mong games out of the kung ilan man yung na-hold mo yung serve mo. Dito naman 43% of the time, kung halimbawa nakapag-return ka ng ganitong number, okay? Ang naipanalo mo ay ganitong number. Halimbawa, pagpalagay na natin ito. 43%. Halimbawa, i-round off na natin close to 40%. 40% yan. Ibig sabihin, kung halimbawa meron kang 10 na-return sa buong match. Okay? Sa buong match, meron kang mga na-return na serve. Okay? Okay? Yung mga na-return mong serve doon, 4 doon na ipanalo mo. Okay? Doon sa mga yung iseserbisyo sa iyo nung kalaban mo, ikaw yung nag-aabang, ikaw yung returner. Okay? If there's such a word. Ikaw yung magbabalik, ikaw yung nag-aabang sa serve. Okay? 10 out of the 10 na na-return mo yon. Okay? Nakapanalo ka ng 4 na games doon. Yun yung 40%. Okay? So, anong ibig sabihin nito mga to? Maganda tong labang to mga kababayan. Kasi, tingnan nyo, magaling na server itong si Buksa. Magaling na returner itong si Alex Ayala. So, kumbaga sa basketball, ito yung offense versus defense. Sino ngayon ang mananaig dito sa larong ito? Maganda itong larong to mga kababayan. Maganda tong match na to. Okay, si Alex magaling mag-serve, magaling sa pagbabalik ng bola. Okay? Madalas doon siya nakakakuha ng puntos. At si Buksa naman magaling naman sa serbisyo. Doon siya madalas nakakakuha ng maraming puntos. Sino ngayon ang mananaig dito sa dalawang to? Yan ang tanong na dapat nating sagutin, dapat naman sasagot natin sa
late evening ng Wednesday or early morning ng Thursday, madaling araw. Okay? So magandang laban to. Abangan natin to mga kabayan. Kaya naman talagang naghahanda itong si Alex Ayala. Si Buxa, bagamat mas mababa ang ranking niya kay Alex Ayala, di natin dapat baliwalain to. Okay? Although, nanalo rin sa unang pagkakataon na naglaban to. Matagal na itong naglaban. 2012 yata, ano? Nanalo si Alex doon in 3 sets. Okay? Oo. In 2 sets pala. Kasi best of 3, ano? O, yun. Pero umabot ng set 3 yun, ano? So, hindi pa rin natin sigurado. Huwag tayong pakampante, mga kababayan. Sa tennis kasi, ang momentum, pagka nawala sa'yo yung serve mo, okay? Delikado. Okay? So, kailangan marunong kang mag-maintain ng serve mo. Kasi pagka nasa sa'yo yung bola, ikaw ang nagsiserve, kontrolado mo yung laro, may mas malaki ang chance, possibility, na makakuha ka ng free points. Hindi ka papagod. Less stress pa sa'yo. Okay? Kasi sa returner ka, abang-abang ka ng bola, pinaglalaroan ka nung nagsiserve ng bola. No? Siya ang nagko-control ng game. Ikaw abang-abang lang, hindi mo alam kung anong strategy ng kalaban mo. Sir, maliban na lang kung magaling kang mag-return. Pinag-aaralan po yan, mga kabayan. Kaya lang, mas mahirap ang trabaho ng returner yung magbalik. Okay? Kaysa sa mag-serbisyo. Ang disadvantage naman sa serbisyo, kung masyado kang malakas mag-serve, palagi kang nagpo-fault. Palaging illegal yung serve mo. Okay? So, maganda tong larong to, mga kabayan. Maganda tong match na to, mga kabayan. So, abangan natin to, mga kabayan. Suportahan natin si Alex Ayala. Sana manalo, no? Okay, pero palagay ko mananalo to. Feeling ko, syempre, Pilipino eh. Alright? Feeling ko mananalo siya rito, mga kabayan. Galingan lang niya sa pagbalik. Oh. Tsaka yung service niya, medyo siguro, aminado naman siya eh. She has to brush up on her service. Kaya kailangan maayos yung serbisyo niya. Alright, mga kababayan, salamat po sa pagtutok po ninyo sa ating vlog. Okay, like and share this video para sa ating mga Pilipino, mga kababayan. At kung kayo'y bagong pasok, hinihikayat ko po kayo na subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat.